Amen. Pinagpalang araw po, umaga sa ating lahat. Amen. Mga tulog pa ba yung kasama ko dito? Walang may amen, baby. Amen. Pinagpalang umaga sa ating lahat at maging yung pong mga nasa online, pinagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. At alam ko na nariyan na kayo, naka-tune in na kayo. Kaya alam ko excited na po ang mga anak ng Diyos kapag araw ng linggo dahil ito po ay araw ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung mga nasa online, yan po ay maging yung mga nahandito sa church, yan po mag-comment na kayo, mag-tag, mag-share sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na nasa iba-ibang dako ng mundong ito na makakarinig at maaabot ng gawain na ito. Yan. Kaya muli, pinagpalang umaga sa bawat isa. Handa na po natin ang ating mga sarili dahil ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. Patuloy nating mararanasan ng Diyos. Amen. Sabi nga doon sa sa Jeremiah 29:13, ako'y masusumpungan ninyo ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya alam ko na excited na po ang bawat isa at nais natin na maranasan at masumpungan ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito. Amen. Kaya tayo po ay mag-umpisa na po sa ating gawain. Simulan po natin ito sa isang panalangin. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa bagong umaga, sa bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa Panginoon na muli ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Maraming salamat din po Panginoon sa pagkakataon, sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami, Lord God, ay makapagsamba sa iyo at makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. At Lord, kami po ay narito. Sama-sama kami, Panginoon, ng iyong mga anak na mahahayo, Panginoon, Lord God, hanapin namin ang kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa tahanan na ito, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, maging ang mga nasa malayong lugar na naka-online, we pray, Panginoon, na sila po ay abutin niyo po, Panginoon. Kilalain niyo po ang bawat isa na naka-tune in, Panginoon, sa oras na ito. We pray, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay maranasan nila, ang kapangyarihan mo, ang presensya mo, Lord God, ay siyang patuloy na lumukob sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. And Lord, sa araw na ito, Lord, ang mga salita mo na mahahayag ay patuloy na magrema sa aming mga puso, Panginoon. Mangusap po kayo, Panginoon, magpakahayag po kayo, Lord God, sa pamamagitan ng mga salita na aming maririnig sa umagang ito. Salamat po, Lord God. Hallelujah. At naniniwala kami, Panginoon, na ang araw na ito, Lord God, ay punong-puno, Lord God, ng kagalakan sa puso ng lahat, Panginoon, ng iyong mga anak. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa katagumpayan ng gawain ito sa araw na ito at maging sa mamaya, Panginoon, sa on-site, Panginoon. Thank you, Lord God, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Tayo po ay pawit sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Pawit at
Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah. Dahil ikaw lamang ang pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ang biyaya mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord, ay patuloy naming nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya kami patuloy na aawit sa iyo, Panginoon. Kami patuloy na sasamba, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yeah.
puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord God, na hindi nagmamaliw, Panginoon, hindi nagbabago, Lord God. Hallelujah. Maging kami noon, Lord God, na hindi pa kami, Lord, nakakakilala sa iyo, Panginoon, Lord, kami makasalanan pa, Panginoon. Inibig mo na kami, Panginoon, Lord God. At maging hanggang ngayon, Lord, ang pag-ibig mo ay patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. Dapat lamang, Panginoon, na mahandugan ka namin at maalayan ng papurit pagsamba, Lord God, bilang pasasalamat sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay namin, sa pag-ibig mo na walang hanggan, Panginoon, Lord. Salamat, Lord God. Tanggapin niyo po ang aming alay na awit na ito, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Amen. natin na sa iba't ibang dako ng mundo. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Gaya ng mensahe ng awitin ng Diyos, inibig niya tayo. Amen. At napakasarap pong namnamin na mahal tayo ng Panginoon. Dahil minsan tayo po ay naghahanap ng pagmamahal ng ating kapwa-tao. Nangyayari sometimes yung hinahanap natin sa tao ay kulang. Pero praise God, dahil ang Diyos sobra kung magmahal. Lubos-lubos kung ipahayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin.
Praise God. And this morning, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. And buksan natin ang mga talatang ito in the book of Exodus. Exodus chapter 33. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa pabor ng Diyos. Living in the favor of God. Wala tayo dito. Living in the favor of God. So, basahin natin ang verse 17 up to 23. New International Version. It says here, "And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name." Then Moses said, "Now show me your glory." And the Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion." But he said, "You cannot see my face, for no one may see me and live." Then the Lord said, "There is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand, and you will see my back, but my face must not be seen." Glory to God. Yan ang mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. And pupunta rin tayo mamaya sa chapter 34, yung continuation. Hallelujah. Father in heaven, thank you for this brand new day, for the life that you gave to us, and for this wonderful opportunity, Lord, to worship you, to honor you, and to study your word. Father God, speak to us, illumine our mind, give us understanding, revelation from your word, O God. Holy Spirit, you are our teacher. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran, wherever they are right now. I am speaking shalom sa buhay po nila. Maranasan nila ang iyong banal na presensya, Panginoon. Ikaw po ang kumatagpo sa mga kapatid na ito. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ our Lord, amen and amen. So, dito po ay makikita natin si Moses na lingkod ng ating Panginoon, living in the favor of God. Na kung saan ay yung kanyang naranasan ay isang napaka-extraordinary dahil nakipag-usap siya face-to-face sa Diyos. And at the same time, sabi nga dito, lahat ng sa verse 17, "I will do the very thing you have asked." Wow. Ang ganda naman nun. Napakalakas mo naman kay Lord. At ang sagot ni Lord, sige, lahat ng hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. But take note that when we say you are favored, hindi nangangahulugan na walang challenge, walang kang pagtatagumpayan. Actually, the more na you are favored by God, the greater the responsibility, the challenge. Na si Moses na mabigat ang kanyang dala-dala dito dahil meron siyang difficult job assignment na kung saan siya ay maglilid ng mga hindi madaling ilid. Rebellious, self-centered, stiff-necked people from Egypt going to wilderness going to the promised land. So itong assignment na ito, to get this job accomplished, kailangan niya ng malalim na relationship sa Diyos. Dahil hindi po madali ang mag-lead ng tao. When you are a pastor, hindi po madaling maging pastor. You magli-lead ka ng tao at different kinds of character. So si Moses, very challenging. Kaya nga,
dumating sa panahon na itong mga Israelitang ito ay ipinakita nila yung kanilang katigasan ng ulo. Sa chapter 32, gumawa sila ng mga golden calf. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng Diyos nila. So, hindi madali. Pero kapag ang isang tao, whatever the job assignment, whatever na ipinapagawa ng Diyos sa iyo, as long as kasama mo si Lord, as long as you walk, you live in the favor of God, hindi man madali, but because you are favored, kayang-kaya mong sabihin, pwede nating masabing mission accomplished. So dito, merong yung napakagandang request ni Moses, and that is, show me your glory. Wow. Alam niyo po, mga kapatid, kung meron man tayong dapat hilingin kay Lord ngayon, is no other than the glory of God. By the way, when we say glory, this is the visible and invisible greatness of God. When we say glory, the glory of God, the visible and invisible greatness of God, His beauty, His holiness, His power, His presence. Yun po yung kalwalhatian ng ating Panginoon. And si Moses ay naranasan niya lahat yon. Na-enjoy niya yon sa kanyang buhay. Hindi man inalaw ni Lord na makita siya ng face-to-face ni Moses, pero yung request niya ay ipagkaloob something yon. Kaya naman, purihin ang Diyos dahil isang katunayan na ang Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang sarili, ng kanyang kalwalhatian. Pinapakita niya, pinapamalas niya kung ano ang kaya niyang gawin sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya sa mga tinawag niya. Kaya kapatid, kung ikaw ay tinawag ng Lord, kung ikaw ay lumalapit sa Panginoon, ikaw ay kandidato sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalwalhatian, at masasabi natin, you are favored by God. Maraming mga reference sa Bible na hindi na nanatili ang kalwalhatian ng Diyos sa isang tao, sa isang lugar, even sa loob ng templo because of some reason. But of course, si Moses ang ating pag-uusapan in chapter 33 na kung saan siya ay pinaburan ng Panginoon. Ang tanong, pwede mo bang i-claim that you are favored by God? Yes, claim it. But one thing na dapat nating maunawaan, the more na yung blessing na ipinagkakalob sa iyo ng Panginoon, ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, the more challenge naman na yung mararanasan. Kaya nga, dapat maging firm tayo at i-overcome natin yung mga obstacles na nararanasan natin. Okay, dumako nga tayo sa mensahe ngayon. Dito, babaybayin natin, anong makikita natin dito? Unang-una, kay Moses, yung tinatawag na bold request. A bold request. Bakit ganun na lamang yung kagustuhan ni Moses na makita ang kalwalhatian ng Diyos? Bakit ganun na lamang yung request niya, Lord, show me your glory. Alam niyo po, si Moses bilang isang leader, sabi ko nga kanina, napakahirap ng kanyang trabaho. Yung duty, the duty of Moses. Moses was divinely called to the task of leading the people of God to Canaan. His duty was not an easy task. Hindi madali. At kapag sa leadership, may mga questions, may mga taong magdi-disobey, hindi madali. Pero itong maganda kasi, kaya napagandang tularan itong si Moses na wala tayong pagbababaran at lalapitan sa buhay natin
kapag dumarating yung challenge sa buhay, kundi sa Diyos. Ilapit natin sa Panginoon, idulog natin na, Lord, hindi ko kaya, na mahirap, but dahil kasama kita, meron nga silang usapan ni Lord dyan sa mga naunang talata na medyo nagtampo si Lord, sige, ilid mo na yung mga tao, dali mo sila sa Kanaan, pero hindi ko kayo sasamahan. Pero sabi ni Lord, kung hindi ka sasama sa amin, wag na lang kaming pupunta. Yun yung mga usapan nila ni Lord. Dahil tunay na napakahirap na pumunta sa isang kalagayan, sa isang lugar na wala ang presensya ng ating Diyos. So, merong bold request because of the duty na mabigat, of the responsibility na ipinagkatiwala, the task of leading the people of God. And also, ito yung nagtulak sa kanya na lalo pang magpursige because of the discouragement. Discouragement. Bakit? Kung ikaw ay leader, darating at darating din yung point na unang-una madidiscourage ka sa sarili mo because may bagay na hindi ka nagawa, meron kang na-neglect, or pwedeng nag-fail ka sa isang bagay na sinubukan mo naman, pero in the end, nag-fail ka pa rin. And that is one of the greatest discouragement na darating sa tao, yung siya mismo, ma-discourage siya sa kanyang sarili. Kasi kapag ang isang tao, discourage siya sa sarili niya, ano yan? Yan yung isa sa mga mahirap patawarin. Minsan, yung iba nga, inuuntog yung sarili. Yung iba, dinadakugan yung kanilang dibdib. Bakit ka ba ganito? Kinakausap nila yung sarili nila. Mag-grow ka na nga. Umayos ka na nga. Minsan, kinakausap pa yung sarili sa salamin. Yung discouragement, yung frustration nila sa kanilang mga sarili. Well, hindi naman ganun si Moses dahil siya naman ay overwhelmed lagi sa presence ni Lord. Pero ang source ng kanyang discouragement is the people. Yung hindi niya mapasunod yung mga tao. Bagamat siya ay sumusunod, pero hindi niya mapasunod yung mga tao because of they are yun nga, rebel, stiff-necked people. So, dun yung nanggagaling yung kanyang discouragement. So, now, sa ating buhay, maybe in faith, nadi-discourage tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Maybe nadi-discourage tayo sa pamilya natin. Pero napaganda na matapang tayong lumapit sa Panginoon at sabihin yung ating kalagayan that, Lord, burdened ako masyado. Hirap ako sa kalagayang ito ng aking buhay. Di ba sabi ni Lord, come to me? Come to me. Nangangahulugan na si Lord, patuloy na nag-iimbita sa kanyang mga anak. Kung meron po ditong nadi-discourage, sarili mo man yan, ano man ang naging source ng discouragement, ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Isang illustration and example that pwede tayong mag-request sa Panginoon. Na Lord, palakasin niyo po ako. Na Lord, pangunahan niyo po ako. Lord, bigyan niyo pa ako ng another chance. I failed you again. Di ba? And this request is a good desire. Grabe ito yung magandang desire. Na hindi ito desire na fleshly, kundi ito ay desire na makalangit na desire. Sabi niya sa verse 18 of chapter 33, Then Moses said, Now show me your glory. Why? As I have said, when we say glory, it speaks of the ways of God.
It speaks of the person of God. It speaks of the presence of God. Yun eh. Kaya nga napakaganda yung desire na meron itong si Moses. Kaya tayo, sometimes ang desire natin yumaman, magkapera. Halos yun ang nagiging laman ng ating mga request kay Lord eh. Pero ibahin natin yung mga godly people. Like Moses, wala siyang ibang hinangad kundi the very presence of God na show me your glory. The greatest blessing na natanggap o matatanggap ng isang tao is no other than the very presence of God. Kaya po, dumating na ba sa panahon na sa buhay natin na hindi tayo humingi ng material na bagay, hindi tayo humingi ng isang kagalingan or something, kundi ang hiniling mo lang sa buhay mo ay, Lord, gusto kitang maranasan. Busbusin mo ako ngayon. Very rare na mga ganong mga prayer. But of course, marami pa rin naman. Hindi naman lahat ng tao ay puro pangangailangan lang ang inilalapit sa Diyos. Naniniwala po tayo na kapag si Lord ang sinik natin at kinauhuan natin sa buhay natin, mas lalo pong kakatagpuin ng Lord ang mga lahat ng aspeto ng buhay natin. The more we seek God, yung Matthew 6:33, that if you seek God, all the things will be added. Sometimes we pray, pero yung prayer natin, yun, may fleshly, para sa atin lang, kadalasan. Pero matutunan natin dito na isa pa lang dapat pinakamatinding ipag-pray natin, Lord, show me your glory. Show me your presence. Make me know your ways. May kanta niyan yung show me now your glory. At napakagandang kanta niyan. At ang magandang kumanta niyan ay yung mga nauuhaw, yung mga nasasabik sa presensya ng ating Panginoon. Yung mga kausap kaya ni Lord ngayong umagang ito, mga nauuhaw kay Lord. Amen. Hallelujah. And praise God because itong request na ito, hindi hinindihan ni Lord eh. Sabi sa verse 19, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on him I will have compassion. Alam niyo, napakarami pong I will dito ni Lord. Mula sa verse 17 hanggang sa verse 23, ilan ang I will dito nilang ng Lord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 I will of the Lord. Perfect. Na kung saan si Lord tumugon sa request ni Moses na lingkod ng Panginoon. Kaya po, mga anak ng Lord, tayong matakot, huwag tayong mahiyang lumapit kay Lord. Kahit na nagkasala ka, kahit na nagkamali ka, lapit sa Panginoon. Dahil wala naman tayong dapat lapitan sa panahon ng ating pagkukulang, sa panahon ng discouragement, sa panahon ng ating pagkakasala, kundi sa Panginoon. And praise God, makikita natin dito, dahil may bold request, meron namang response si Lord. Merong tinatawag na sagot ang Panginoon. So si Lord, sumasagot. Amen. Madaling kausap si Lord. Kapag meron tayong idinudulog sa Kanya, meron tayong iniiyak sa Kanya, madaling kausap ang Panginoon. Kasalanan nga lang di ba? 1 John 1:9 sa mga Kristiyano If you confess, nagkasala ka, sabi, if you confess, sabi ng Lord, He is faithful. So, ang mabilis lang ang response ng Lord. So, sa verse 19 and 20,
yung promise. Makita natin dito yung mga I will ng Panginoon. Na ang tugon ni Lord sa kanya, pangako. God tells Moses that He will grant his request. Ang tanong, bakit? Kasi nga, favored si Moses. Ang gustong gawin kasi ni Moses, yung kalooban niya, ma-accomplish niya yung duty na meron siya. Kaya naman, mayroong kalakip na pangako. Moses found grace in the eyes of the Lord. Sa madaling salita, na-earn niya yung bagay na yon. Bagamat si Lord, hindi naman siya napiplease sa sa good deeds natin. Kundi mahalaga pa rin yung pananampalataya. Ganun lang talaga mag-uusap yung mga intimate na tao. Kapag intimate na kasi, nagkakaintindihan na yan. So, mayroong pangako. Praise the Lord. Na kapag tayo ay humingi, mayroong pangako ang Diyos. At napakaganda ng pangako na ito. I will cause all my goodness to pass in front of you. Makikita mo. And I will proclaim my name. Ito pa yung napagandang pangako. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Tingnan niyo yung mga Israelita. Sila yun eh. Dahil nga, matitigas ang ulo. Ang kailangan sa mga matitigas ang ulo, hindi judgment, Merong portion, pag sukdulan na yung tigas ng ulo, bumubuka na talaga yung lupa. Pero, kapag, mayroon pang mercy. May mercy pa si Lord. May compassion pa na nakalaan para sa kanila. And praise God, isang karakter ng Lord na makita natin, God is holy, God is righteous, God is loving, yan, compassionate God. So anong inutos ni Lord? Sabi niya sa verse 21, so ang request niya sa verse 20, nalaktawan natin, but He said, you cannot see my face, for no one may see me and live. So may pasubali, pero may pangako pa rin ang Panginoon. Sa verse 21, then the Lord said, there is a place near me where you may stand on the rock. Dito, kanina, sa verse 19, may pangako ang Diyos. Dito, inutusan siya ni Lord na pumunta sa isang lugar. God tells Moses that there is a place by Him where Moses can stand and see the glory of God. Alam nyo, pumunta ka sa tamang lugar, you will see the glory of God. Maraming mga tao kung saan-saan napapadpad. Maraming mga kapatiran na they decided to go sa prayer mountain just to pray for something. And that is, for me, good choice yun. Yung iba naman, nagliliwaliw na lang. Di mapalagay, kaya nga tulala, nakatingin sa kung kani-kanino na nakatingin sa alapaap o kaya sa ceiling ng kanilang bahay. Tulala eh. Pero merong tamang lugar. Kung gusto mong makita ang kalwalhatian ng Panginoon, when you ask for something, merong tamang lugar na paglalagyan si Lord sa buhay mo. Kaya be sensitive. And for me, that rock, meron pa ring lesson yan sa ating kapanahunan na there is only one place where man will ever see the Lord. And that place is in no other than kanino? Jesus Christ. He is the rock. He is the rock. Sabi ng 1 Corinthians 10 verse 4. Sabi ng 1 Corinthians 10:4. And drank in the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. So if you want to see the Father's glory, then we need to look for the Son. And that is the Lord Jesus Christ. Focus tayo sa Panginoon. Yan ang response. Gusto niyong maranasan ang kalwalhatian ko? Sumamba ka kay Jesus. Worship the Lord. Focus your faith on Jesus. Sabi nga ni Lord sa mga disciples niya, kasi nag-desire sila, pakita mo sa akin ang Ama. Sabi ni Jesus,
Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Ama. Well, that is something that matutunan natin na just worship the Lord, focus on the Lord, go to the right place. And kung pupunta tayo talo nga tayo sa chapter 34, verse 5 to 7, isang response ng Lord sa request na ito is, ito. Sabi niya, then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses. Dumaan. And the Lord, proclaiming the Lord, that the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin, yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. So dito, yung presence ni Lord, the response of God, ginanap niya na, okay, dumaan in front of Moses. Very, napaka-favored ni Moses dahil pinahintulot ni Lord na mangyari. Alam niyo, tayo mga Christians, napag-aaral natin, yung veil, wala na torn down na. Lahat ng mga nasa loob ng temple, symbolic of Jesus Christ, yung kanyang ministry, na siyang maglalapit sa atin. Saan? Sa kalulatian ng Diyos. Kaya po, malayang-malaya tayong lumapit sa Diyos. And kapag tayo lumapit sa Panginoon, makita natin merong promise para sa mga taong lumalapit kay Lord. And just go to the right place and you will see. Now, ano yung resulta ng paglapit sa Diyos? The more we draw near to God, kaya na sinasabi ng James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Kapag tayo ay merong mga ganung mga character, katangian, meron at merong resulta. Sabi sa verse 8, tingnan natin, dahil si Moses, nakita niya, naranasan niya yung pagkilos ng Panginoon, sabi niya, Moses bowed to the ground at once and worshiped. Alam niyo yung mga taong favored ni Lord, ang mga taong nakaranas ng matinding gawa ng Panginoon, merong makikita sa kanila, and that is humility. Moses bowed to the ground at once and worshiped. Yung mga taong prayerful, yung mga taong worshiper, yung mga taong nakaranas ng matinding pagkilos ng Panginoon, sila ay lalong nagpapakababa. Sila ay marunong lumuhod sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po, yung mga favored ni Lord John, kahit gaano ang na-accomplished, kahit ano yung mga na-acquire natin sa buhay, dahil alam mong favored ka lang ni Lord, not because of you, but because of God, because of His goodness sa buhay mo, ikaw ay nagpapakumbaba. You have nothing to take pride of sa mga meron ka. Kaya yung mga taong alam nila, namumuhay sa favor ni Lord, they are humble people. Amen. At yan ang isang resulta ng mga namumuhay sa pabor ng Panginoon. They are humble. And another one, and at once and worship. They are worshiper. Another result of living in the favor of God, or those who are favored by God, they live a life of worship. Humility and worship. Wow. When Moses saw the Lord as He really was, it caused Moses to fall before Him. To kneel down, to bow down before Him and honor the Lord. Alam niyo,
gusto nyo na manatili lalo ang blessing, ang favor ng Lord, worship the Lord. Huwag natin kakalimutan ang Panginoon. Maging worshiper tayo. So when we think what we think in worship, or sometimes pagdating sa gesture lamang yung mga, si Lord, tinitignan niya lahat yan. Gesture mo, puso mo, isip mo. Kung merong kang tunay na pagsamba sa Panginoon. In verse 29 of chapter 34, meron din tayong makikita dyan. Another result ng pabor ng Panginoon, it says here, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Another manifestation that the person who lived in the favor of God is yung tinatawag na outward change. It produced an outward change. Merong pagbabago. Si Moses nagniningning. Ang taong alam niya na si Lord ang kumikilos sa kanyang buhay, transform yan. Merong change yan. May change life. Yung mga vices, nawawala na yan. Kasi bakit? Nasa kanya ang kalulatian ng Diyos. Nagniningning ang mga anak ng Lord. Kaya may pagbabago. Hindi pwedeng bumalik sa dati yung mga pinaburan ng Panginoon. So merong outward evidence. The evidence of spending time with the Lord. Ay walang iba kundi yung pagdiningning. Makikita yung change. And in verse 34 to 35, but whenever he entered the Lord's presence to speak with him, he removed the veil until he came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak to the Lord. Grabe, no? Nagniningning. So, minsan nga, tumingin tayo sa salamin. Sa ating mga sarili, tayo ba ay nagniningning? Sa atin ba yung glory ng ating Panginoon? Kaya totoo yun, no? Yung mga anak ng Lord, gumaganda, gumagwapo. Kasi bakit? Dahil sa presence ni Lord sa kanilang mga anak, sa Kanya. So, hindi lang, tingnan mo, yung in and out si Moses saan? Sa tent of meeting. Na kung saan siya ay nakikipag-ugnayan. Tapos, balik na naman. Yun lang tinatrabaho ni Moses. So, alam nyo, yung mga may favor talaga ni Lord at close yung relationship, napaka-special. So, living in the favor of God produce a special relationship with God. Special relationship. Mayroong tinatawag na closeness between the Lord and si Moses that could not have existed. Sila talaga naging, kaya in-address si Moses as the most humble person. Bakit? Dahil nga gustong-gusto niya sa presensya ni Lord. Nagniningning siya. And because of that, wow, yung relationship, intimate, special relationship. Pinagtanggol ni Lord si Moses. Ay yung mga taong close kay Lord, pinagtatanggol niya yan. Kaya po, nothing to worry kapag ikaw ay inaatake ng kaaway. Pagtatanggol ka ni Lord. Hindi niya pwedeng, anak ko yan, di pwedeng galawin yan. Pero pag panahon ng testing, umanda tayo. Meron talaga, kay Job nga close naman siya kay Lord. So, to make it just balance. Now, dito pinakita sa atin that Moses' life changed forever. On that experience na meron siya, he was God's man, a servant of the Lord, at namuhay sa favor ng Diyos. Kaya mga kapatid,
mamuhay tayo sa pabor, mamuhay tayo sa pagpapala ng ating Panginoon. Why? Dahil nga ang Panginoon ay handa niyang iparanas ang kanyang pabor sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Glory and honor to our God. Nawa, mahamon tayo dito sa buhay ni Moses na wala tayong ibang naisin ngayon sa buhay natin. Lord, show me your glory. Make me know your ways. And let your very presence shine through all my days. Diba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Father in heaven, thank you for your word this morning. Na kaming mga anak mo, we are favored by you. Naranasan namin ang maraming bagay dahil sa iyong kabutihan at kagandahang loob. And Father God, Lord, ilagay niyo po sa puso ng bawat isa ang lumapit sa iyo. Yung hunger, Panginoon, na makipagnaig sa iyo from time to time. Like Moses. Na kami, Panginoon, ay magningning, magkaroon ng inward change, outward change, magkaroon ng intimate relationship ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, bawat anak mo na mga narito sa lugar na ito at maging sa online, Panginoon, hallelujah, iparanas mo sa kanila ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. At maranasan nila ang pabor mo, Panginoon. Mabubuhay sila sa pabor mo. Malakas, nagliliwanag. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalangin ko rin po sa mga nakakaranas ng mga pagsubok at suliranin ngayon. Lord, palakasin niyo po ang mga kapatiran na sila po ay makatayo at makatindig. Makalagpas sa mga pagsubok na kanilang nararanasan. Kung meron din pong may mga sakit at karamdaman, Father God, I pray for your healing touch right now. Hallelujah. By your stripes we are healed. So we are declaring, Lord, may your healing power, O God, mula ulo hanggang talampakan ay dumaloy sa kanilang mga buhay, O Diyos. And to those who are in need, meron pong they are suffering financially. Father God, Lord, I pray for restoration. I pray for opportunities. I pray, O Lord, na sila po ay makasumpong, Panginoon, ng pagpapalang nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. You deserve the glory. And to those who are experiencing dryness, discouragement, disillusionment, Father God, in their lives right now, Lord, show them your glory. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Maraming salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ngayon, bilang yung lingkod, dalangin ko, ang pag-ibig mo, aming Diyos, ang biyaya mo, Panginoong Jesucristo, ang pag-ipisan ng Santong Espiritu, ay sumatin lahat, nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. To God be the glory. Shalom, mga kapatid.